Samantala, patay naman ang isang 28 anyos na lalaki matapos sumalpok sa poste ang minamaneho nitong motorsiklo sa Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na nakilalang si Jomar Velasquez Doctolero, 28 anyos, binata at residente ng Barangay Pulong Norte, Malasiki. Sa ulat ni Malasiki OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Francisco Sawadan Jr., bago ang aksidente, nabatid na ang biktima nakipag-inuman pa kay Artemio Pablos ng Barangay Apaya. At matapos maubos ang ilang boteng alak, dakong alas 6:30 ng gabi, sinakyan nito ang motorsiklo ni Jomar at pinaharurot sa highway kung saan nalus control ito sa manubela at bumangga sa konkretong poste ng kuryente. Walang suot na helmet ang biktima nang maganap ang aksidente, kaya nagtamo ito ng malubhang sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, sanhi ng kanyang pagkamatay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Summer sa Barangay Happy Valley habang nagtatransport ng iligal na mga kahoy. Ganitong inalisto ng personahe ng San Isidro Municipal Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Aldi Jesse Lamanilaw at kasundaluhan mula sa 43rd Infantry Battalion, Philippine Army. Sa operasyon ng otoridad, caught in the act ang nasabing lalaki sa nasabing aktibidad at nakumpiska ang 12 piraso ng lawaan na may estimated volume na 240 board feet. At tinatayang ang halaga nito ay nasa 12,000 pesos. Dinalang akusado sa police station at haharap sa karampatang kaso. Ang nasabing bayan ay kilala at talamak sa iligal na kahoy, ngunit patuloy itong binabantayan ng otoridad at patuloy ang pagkukumpiska ng iligal na mga kahoy ng mga pulis doon sa nasabing bayan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Mahigit 3.2 milyon na halaga ng iligal na droga ang nasabat ng Davao City Police Office sa ikinasang drug bypass operation sa iba't ibang lugar sa Davao City sa loob lamang ng 24 oras noong Disyembre 23, 2024. Sa 5 anti-illegal operation ng kapulisan, 7 drug personality ang naaresto matapos positibo na binhan ng iligal na droga. Sa operasyon ng 4 na police station na under ng Davao City Police Office ay nakumpiska sila ng illegal na droga na may kabuuhang 3,254,956 pesos na standard drug price mula sa Buhangin PNP, Bunawan PNP, Kalinan PNP at Balyok PNP. Ayon kay Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director ng Davao City Police Office, na resulta ito sa pagsisikap ng kapulisan dahil ang DCPO ay bilang isang organisasyon na hindi titigil sa paglaban sa iligal na droga sa loob ng Davao City, gaya ng ipinapakita ng mga iba't ibang police station sa kanilang matagumpay na operasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa nagpapatuloy na kampanya hinggil sa lahat ng uri ng kriminalidad ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Provincial PNP Director Colonel Rollyfer Capocyan, naarestong 23 katao sa isang linggo nilang operasyon. Sa anti-drug operation, nakakumpiska ang mga otoridad ng 1.514 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 10,295 pesos and 20 centavos. Sa Los Firearms, 4 na operasyon ang naisagawa na nagbunga ng pagkakumpiska ng 2 armas at pagkadakip sa 2 katao. At sa wanted person, 11 kataong naaresto sa bisa ng warrant of arrest na naharap sa iba't ibang asunto. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo Aris, 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.